Hello, mic sound check. Magandang hapon po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. At salamat po sa bawat isang naririto. At tayo ho ay magsisimula sa ating panghapon na gawain. And before that, some announcements and reminders as we have announced kayo ng umaga. Next Sunday ay first Sunday ho ng November, we'll be having our Lord's Supper. And then also, ang gawain natin na panghapon, kagaya nito, ay mag-iiba ng schedule. Alas 2 ho ang ating prayer meeting next Sunday. Then by 3 p.m. tayo ho ay maglalakbay na patungo sa Pandi, sa JCB Pandi. Doon ho tayo makikisama sa kanilang pagdaraos ng anniversary do sa worship service nila doon sa panghapon. At nawa ho ay maging sweet time of fellowship and celebration. At higit sa lahat ay pagsamba sa atin hong Panginoon. And then also, next month, November 27, ang YouthCon, malapit na, isang buwan na lang. And I believe ang mga kabataan ho natin ay very much excited and preparing. Pag-pray ho natin muli next Sunday, maglalabas ho tayo ng sign-up sheet sa mga willing na maging present at darating ho dito sa 27 para lang maisama sila sa bilang ho sa pagkain. Also, kung meron nung gustong mag-sponsor ng merienda ng mga kabataan, meron pa hong 2 slot. Malakas yung amen sa merienda. Meron pa hong 2 slot para ho mag-sponsor, siguro 1,500 hanggang 2,500 kung gusto niyo kung gusto niyo merienda na talaga agad, or 120, 150 na tao, or cash para ho yung mga merienda. That's very much welcome. Muli ho, atin hong pinopromote ang atin hong green envelope. Ito ho ay ating project offering. Sa ngayon, ang project ho natin ay yung YouthCon. So kung gusto niyo hong tumulong sa mga finances sa panggastos sa ating youth conference, ay pwede niyo hong ilagay sa ating green envelope. And lastly, meron ho tayong mga nagpapatuloy ang ating booklet ministry, Christian Help to Grow. At pwede ho kayong kumuha, mag-uwi at basahin. And then also yung ating bookshelf ministry, pwede kayong humiram ng mga books. Isa sa mga maisasuggest ko ho ay itong maliit na book ni A.W. Pink about the attributes of God. Short book lamang, 81 pages, very much readable but very much solid pagdating sa mga katangian ho ng Panginoon. So yan ho ay available sa ating bookshelf. Pwede yung hiramin, pagkabasa ay ibalik. Okay, so yun ho ang ilang mga reminders and announcements po natin. Tayo ho ay dadako ngayon. At by the way, muli ay nagsimula kanina, and it will be a period of adjustment, yung pagbabago ng pagkakasunod ho sa ating ilang mga bagay na ginagawa sa pagsamba, and that is yung our offering and Bible reading. Before ay Bible reading muna, then offering. So ngayon ho ay mababaligtad, magiging Bible reading muna, offering muna bago ang Bible reading, then para ho diretso na sa preaching, pagkabasa ng salita ho ng Panginoon. Okay, with that, tayo ho ay dumako sa paghahanda sa pagsamba. Ilang sandali ng tahimik, personal na pananalangin at hingin natin ang tulong gabay ng Panginoon sa atin sa pagsamba sa Kanya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, tunay nakakamangha ang iyong biyaya na sa amin nagligtas. Nakakamangha, O Diyos, kagaya na pag-aaralan namin kayo ng umaga, kung paanong sa lahat ng ito, O Diyos, sa iyong bayang hinirang sa Israel at sa bawat hintil na naliligtas, Panginoon, ang iyong kamay na soberano, ang siyang may hawak. At na matunay, karapat-dapat ka lamang purihin, karapat-dapat ka lamang itaas. Sino ang nakakapagplano nito? Sino makakagawa nito, O Diyos? Tunay ikaw lamang at walang iba na kagaya mo. Kung paano, O Diyos, na mataas ang langit kaysa sa lupa, ganun kataas ang iyong karunungan at kaparaanan kaysa sa amin. At tulungan mo nawa kami na magtiwala at magpahinga
Sa katotohanan, O Diyos, na ikaw na perpekto sa karunungan, ang siyang may hawak din sa lahat ng bagay. Alam aming hinihiling ngayon, O Diyos, tulungan mo kami na maging handa sa pagsamba. Sinabi mo sa iyong salita na ikaw ay sambahin namin sa espiritu at katotohanan. Nawa, O Diyos, tulungan mo kami. Tunay nga maialay namin ang aming mga sarili bilang haing buhay, banal at kalugod sa iyong harapan. At sa bawat bahagi, O Diyos, sa pagkakaloob, sa pangangaral, sa pananalangin, sa pagbabasa at pangangaral ng iyong salita, O Panginoon, sa lahat ng ito, ikaw po ang maluwalhati. Tulungan mo kami, O Diyos, sadya ang aming mga isip ay madaling magliwaliw sa ibang mga bagay. Tulungan mo kami, O Panginoon, na maituon ito sa iyo, sa pagpuri sa iyo. Aming inaalala sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatiran na may iba't ibang mga kabigatan, pag nagdadaanan, O Diyos, na pagsubok, karamdaman. O Panginoon, ikaw na nagmamahal, ikaw, O Diyos, na soberano, ikaw, Panginoon, na nakakakita ng lahat ng bagay. O Panginoon, ikaw po nawang patuloy na mag-supply, kumalinga, at patuloy na gumawa sa buhay ng iyong mga mananampalataya. Salamat, O Diyos, salamat sa iyong mga salita, at patuloy ikaw lamang ang maluwalhati. Dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po'y umawit sa Panginoon. At tayo po'y mawit sa Panginoon. Awitin po natin, When I Survey the Wondrous Cross. When I survey the wondrous cross on which thou
manatili po tayong nakatayo para po sa ating pagkakaloob. Sabay-sabay ho nating basahin ang mga talatang basihan sa ating pagkakaloob mula sa 2 Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. Verse 6, ready, read. At ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kaunti ay kaunti rin ang aanihin. At ang nagtatanim ng marami ay marami rin ang aanihin. Ang bawat isa ay magbigay ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi nanghihinayang o napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Kaya ng Diyos na pagkalooban kayo ng masaganang pagpapala sa lahat ng bagay, upang maging masagana kayo sa lahat ng uri ng mabuting gawa, habang pinupunan ang lahat ng inyong mga pangangailangan sa tuwina. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po yung manalangin. O aming amang Diyos, tunay, hindi lang kaya mo, kundi aming nararanasan na higit pa sa aming kailangan, na pinagkakaloob mo, O Diyos, ang mga pagpapala para sa aming pang-araw-araw na sustento. Salamat, O Diyos, sa mga biyaya, pinansyal, material at pisikal. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin na sa iyo nang gagaling ang mga pagkain namin sa araw-araw. Sa iyo nang gagaling ang aming kalakasan. Sa iyo nang gagaling ang aming kalusugan. Salamat, O Diyos, sapagkat sangayon sa iyong salita, ang aming hininga, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay at ito'y patuloy mong pinagkakaloob. Pero higit at higit pa sa lahat ng ito, salamat sapagkat hindi lamang pisikal na buhay, kundi, O Diyos, ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak ay binigay mo sa amin. Salamat sa dakilang kaligtasan. At ngayon, Panginoon, salamat sa pagkakataon na sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkaloob sa amin ay pwede naming parangalan, pwede naming luwalhatiin ng iyong pangalan. At tunay nga, masumpungan mo na kami merong tamang puso sa pagkakaloob. Merong kagalakan, O Diyos, na hinahatid ang mga bagay na ito at bilang pagpupuri namin sa iyong pangalan. Ama, O Diyos, alam namin na hindi ito kabayaran sa anuman na iyong binigay sa amin, kundi, Panginoon, ito'y pasalamat at papuri namin sa iyo na tapat. Pagpalain mo po ito, O Diyos, gamitin sa pinakamainam na paraan. Patuloy mo po, O Diyos, na gamitin ang lugar na ito upang maihayag ang iyong katotohanan, upang marami pa ang makakilala kay Kristo at patuloy na mabanal ang iyong mga mananampalataya. Sa iyo ang lahat ng papuri, O Diyos, at lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay muling mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Turn Your Eyes Upon Jesus. O soul, are you weary and troubled? No light in the darkness you see. There's a light for a look at the Savior, and life more abundant and free. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strange. Lead him in the light of his glory and grace. Through that into life everlasting, we pass and we
age, leading in the light of His glory and grace. Magsitayo po tayong lahat para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Purihin ang ating Panginoon para po sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ating pong basahin ang mga gawa, chapter 9, verse 32 hanggang 35. Verse 32, ready, read. Naglakbay si Pedro sa iba't ibang dako upang dalawin silang lahat. Gayun din ang mga banal na naninirahan sa Lida. Natagpuan niya roon ang isang lalaking ang pangalan ay Aeneas. Ito ay 80 taon nang nakaratay. Sinabi sa kanya ni Pedro, Aeneas, pinapagaling ka ni Hesukristo. Bumangon ka at ayusin ang iyong higaan. Agad naman siyang bumangon. Nakita siya ng lahat ng mga mamamayan ng Lida at Sharon, at sila'y nagbalik loob sa Panginoon. Pagpalain po ng Diyos ang pagbabasa ng kanyang mga salita. Maaari na pong magsiupo. Magandang hapon po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon na muli ay narito tayo sa kanyang bahay-sambahan upang mag-aral ng kanyang mga salita. Ngayon po ay tumungo tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang sigaw ng reformasyon at siyang itinuturo ng Biblia ay Soli Deo Gloria. Sa Diyos lamang ang lahat ng kaluwalhatian. Yan ang katotohanan na makikita natin, isang napakagandang katotohanan na hindi lamang sa pag-aaralan natin ngayong hapon, kundi maging sa kabuuan ng salita ng Diyos. Na wala tayong bahagi, hindi tayo maaring kumurot man lamang sa kaluwalhatian na para sa Diyos lamang. Magmula sa kaligtasan hanggang sa pagpapaging banal nating mga mananampalataya, hanggang sa patuloy na pagpapabanal ng Diyos sa ating mga buhay, hanggang sa mga tungkulin na kailangan nating gampanan, at hanggang sa pagdala ng Diyos sa atin sa kaluwalhatian. Lahat ng ito ay dahil sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, at tanging para sa kaluwalhatian niya lamang. Ang atin pong pag-aaralan ngayong hapong ito po magiging mensahe natin, ang punto ng ating mensahe. Ang layunin nating mga mananampalataya ay gampanan ang mga tungkulin na iniatang sa atin ng Panginoon at pinagbubunga naman ng Diyos ang isang ministeryo kapag tunay na naitataas si Kristo. Tayo po muna ay sumaglit na manalangin at tumingin ng gabay sa ating Panginoon. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa iyo, nagpupuri sa iyo, Panginoon, na kami po ay nasa panahon at nasa lokasyon na meron kaming ganitong kalayaan na sumamba sa iyo, O Diyos. Lord, we thank you. We thank you sa biyaya mong ito, Panginoon, dahil alam po namin marami sa mga kapatid namin sa pananampalataya sa iba't ibang mga lugar ang walang ganitong klase ng kalayaan. So we thank you, O Lord, for this grace. O Lord, ngayon pong oras na ito, kami po'y mag-aaral ng iyong mga salita. Kami po'y humihingi ng paggabay sa iyo, Panginoon. Alam po namin na hindi po namin kaya kung kami aasa sa aming mga sarili. Tulungan niyo po kami. Pagkalooban mo nawa, Panginoon, ng kapangyarihan, ng karunungan ng iyong lingkod. Nawa, Panginoon, gamitin bilang instrumento na tagapahayag ng iyong mga salita. Tulungan mo kami, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso, buksan mo ang aming mga tainga sa mga katotohanan ng iyong mga salita at magdulot ito ng pagbabago sa aming mga buhay at magdulot ito sa amin, Panginoon, na makita na para at tanging sa iyo lamang ang kaluwalhatian.
Purihin ka, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. We ended up last time sa pag-aaral natin sa Book of Acts na sinasabi sa verse number 31 dun sa Acts chapter 9 kung saan nagkaroon ng pansamantalang pahinga ang mga mananampalataya sa persecution. Balikan lang po natin saglit yung sinabi ng talata. Acts chapter 9 verse number 31, ang sabi po ng salita ng Diyos, "Then had the churches rest throughout all Judea, in Galilee, and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied." So again, hindi po totally nawala yung persecution, pero kumbaga humupa yung matinding persecution, yung matinding pag-uusig na nararanasan nila. For what reasons? Kasi unang-una, naalala natin sa pag-aaral natin, si Saulo na siyang pasimuno, siyang leader ng matinding persecution na nararanasan ng mga Kristiyano noon, iniligtas ng Panginoon. Siya'y naging Kristiyano. At yung pangalawa, si Caiaphas, na isang high priest, na isa sa mga kumbaga ay main figure sa persecution, hindi lamang ng mga apostol during that time, and even siya rin ang isa sa mga high priest na pasimuno ng pagpapapako sa Panginoong Jesucristo. Pero itong si Caiaphas, at this point in time, napalitan na. Hindi na siya yung high priest. So kumbaga nawalan na ng boses sa mga religious leaders na talagang matindi yung galit sa mga mananampalataya. And not only that, lahat na ito ay parte ng providensya ng Diyos. Si Caligula ay naging emperor ng Roman Empire, at itong si Caligula ay ayaw na ayaw niya sa mga Hudyo. Kaya kumbaga, yung mga religious leaders, dati, pasabihin na natin, meron silang kapit sa gobyerno ng Roman Empire, pero ngayon wala na. Wala na, dahil ayaw sa kanila, hindi sila basta pinakikinggan ni Caligula, ayaw sa kanila. So, humupa yung mga pag-uusig, humupa yung persecution. Bagamat meron pa rin, again, pero very minimal na lamang, at least sa mga panahong ito. Ngunit, bagamat nasa period na tinatawag na rest, nasa period na tinatawag na payapa ang buhay, nasa rest ang mga mananampalataya, ay hindi po nag-rest ang Diyos sa kanyang pagkilos sa buhay ng mga mananampalataya. Walang ganoong panahon. Bagamat binigyan niya ng panahon ng mga mananampalataya, sige magpahinga muna kayo sa mga pag-uusig, pero ang Diyos ay hindi nagpahinga sa kanyang pagkilos sa buhay ng mga mananampalataya. Makikita natin na walang panahon sa buhay natin na hindi gumagawa at kumikilos ang Panginoon. And so here, sa ating pag-aaral, noong mga nakaraan, pinag-aralan natin yung spotlight na katutok kay Saulo. And now, dito, magpapahinga naman tayo kay Saulo muna o kay Apostol Pablo pansamantala. At itututok naman natin ang spotlight kay Apostol Pedro, na siya naman ang kumbaga ay magiging pangunahing tao na ating pag-aaralan dito, no? Sa mga susunod na mga kabanata from Acts chapter 9 and I believe hanggang Acts chapter 11. So magkakaroon ng shift ng tone of events dito. If you remember, noong mga nakaraang pag-aaral po natin sa Book of Acts, makikita natin kung paanong nangaral ang mga apostol sa crowds, sa maraming tao, sa mga mananampalataya sa crowd. So nagminister ang mga apostol na sa mga mananampalataya in general. In general, yun yung approach dun sa mga unang mga talata, unang mga kabanata. But in here, makikita natin yung sense ng personal ministry. Personal ministry ng mga apostol sa mga mananampalataya. Ito yung makikita natin dito sa pag-aaral natin. Alam niyo po, napakahalaga nito. Dahil ang mga apostol, ang mga ministers, ang mga pastor, sabihin na natin, ay nagmi-ministeryo hindi lamang po sa church in general, kundi sa bawat individual sa loob ng iglesia.
Hindi lamang in general, kundi ang pastor ay kanyang pinagpapastulan ang mga mananampalataya sa iglesia, even in personal level. Kaya nga ito yung challenge sa mga so-called mega churches sa panahon natin ngayon. Yung makapag-minister pa rin yung pastor, no, sa mga mananampalataya sa iglesia on a personal level. Kasi nga, sobrang laki na ng mga churches. Sobrang dami na ng mga tao. So, ang nangyayari, may mga mananampalataya na napapabayaan. Kaya nga po, we believe na ang tinuturo ng salita ng Diyos is plurality of elders. Ano? Dahil kapag lumaki na ang iglesia, lumawak na iglesia, wala pong isang pastor na kakayanin yung ganong kabigat at ganong karaming responsibilidad on a personal level. So ang gagawin ay hinahati ang trabaho sa mga pastor ng iglesia and even mga deacons actually para mas maabot yung mga mananampalataya on a personal level. Yan ay yung mas maintindihan natin yung mga pinagdadaanan. Ano ba yung pinagdadaanan ng bawat isang mga mananampalataya? Ano ba yung para malaman natin, malaman ng minister kung paano siya makakapag-minister sa kanila? Ano ba yung kailangan nila? Ano bang kailangan ng mga mananampalataya sa iglesyang ito? Ano? Kaya nga po, kanina nabanggit, pero hindi natin ginagawa yung kumukopya lamang ng lesson online. Dahil yung mga yon merong sariling konteksto sa kanilang lugar. Merong sariling problema na kinaharap, maaari ang iglesia, kaya ganoon ang naging mga punto sa kanilang mga pangangaral. But in here, sa ating lokal na iglesia, kino-contextualize ng mga mangaral base sa anumang kalagayan, anumang pinagdadaanan ng mga bawat individual sa loob ng iglesia. So mahalaga ito na nalalaman ng mga minister, mayroong mga karamdaman si ganitong kapatid, mayroong bang pinagdadaanan na ganitong pagsubok si kapatid na ganito. Well, sa panahon kasi natin ngayon, na-appreciate natin, of course, ang Panginoon sa advancement ng technology. We praise God for the technology. We praise God, may Facebook. We praise God, merong messenger. Ngayon, mag-send ka lang ng prayer request sa group chats. Di ba? In which ginagawa natin. At hindi po yan masama. Dahil biyaya ng Panginoon sa atin ng technology. Malalaman na natin agad, makaka-idea na tayo agad kung ano yung pinagdadaanan ng mga mananampalataya, ano yung kalagayan nila. Di ba? But in here, pag-aaralan natin, during this time, wala pa po kasi ito. Wala pang ganito. Wala pa yung Facebook, wala pang messenger. Kaya iba yung approach sa panahon nila. Well, of course, ginagawa pa rin naman natin, pero nadagdagan yung approach natin. Nadagdagan. Dahil wala nga itong ganitong klase ng technology. So, sa panahon na yun, para malaman nila yung kalagayan ng mga mananampalataya individually, pinupuntahan talaga sila ng mga apostol. Pinupuntahan talaga sila. At yan ang makikita natin sa pag-aaral natin sa personal ministry ni Apostol Pedro ngayong hapong ito. Makikita natin dito una yung involvement ni Apostol Pedro. Tingnan po natin sa verse number 32. Napakaganda ng sinabi rito. Verse number 32. Ng Acts chapter 9, sorry. And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda, and there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years and was sick of the palsy. At tinignan ko rin po sa ibang mga translations, sa ESV and even yung Tagalog na binasa natin kanina, for us to understand better ano yung sinasabi sa verse number 32. Sabi sa 32 sa ESV, sabi sa ESV, now as Peter went here and there among them all, he came down also to the saints who live at Lydda. Yung binasa natin kanina sa Tagalog, ang sabi doon, naglakbay si Pedro sa iba't ibang dako upang dalawin silang lahat. Gayun din ang mga banal na naninirahan sa Lydda. So literally, ay nag-visitation si Apostol Pedro.
during this time sa lahat ng mga mananampalataya dun sa country ng Judea. So makikita natin dito na involved talaga si Apostol Pedro sa ministry. Hindi lamang sa pangangaral ng ebanghelyo. Well, sabi nga natin, yun ang kanyang pangunahing ministry, yung pangangaral ng ebanghelyo. Pero makikita rin natin dito na in-involve niya ang kanyang sarili sa personal ministry na sa buhay ng mga mananampalataya. Na maaaring ito yung panahon para kamustahin ng mga apostol, yung mga mananampalataya. Di ba, remember, kailan lang nakaranas sila ng matinding mga persecution, matinding pag-uusig. So, kailangan talaga nila ito. Kailangan talaga nila na ang mga apostol ay pasyalan sila, bisitahin sila para kamustahin ang kalagayan nila dahil maaari ang iba sa kanila ay nagre-recover pa lamang. Diba, humanly speaking, hindi naman na mga superhero, mga mananampalataya, pero marahil may mga trauma rin itong mga ito na naranasan. So kailangang maintindihan ng mga apostol itong mga pinagdadaanan nila. So here, si Apostol Pedro, he was very much involved sa ministry. At sa pag-iikot ni Apostol Pedro para dalawin o para bisitahin ng mga mananampalataya doon sa lugar ng Judea, nakarating siya doon sa Lida. At dinalaw niya rin yung mga Kristiyano, yung mga mananampalataya doon. Ang sabi ng 32 and 33, and it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, pinuntahan niya yung mga mananampalataya, he came down also, gayon din sa mga saints, sa mga mananampalataya which dwelt at Lida. And there he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years and was sick of the palsy. Take note, ito po yung first time na tinawag sa Book of Acts na saints ang mga mananampalataya. This is the first time na tinawag ni Luke ang mga Kristiyano as saints, bilang mga banal. At habang binibisita ni Apostol Pedro yung mga banal, yung mga saints, doon sa Lida. By the way, ito pong Lida sa panahon natin ngayon, ito po yung tinatawag na Lod. Nasa Lida or nasa Lod yung airport ng Israel sa panahon natin ngayon. Kung madalas po kayo nakikinig ng balita sa mga nangyayari sa Israel ngayon, maririnig niyo yung pangalan o lugar na Tel Aviv. Tel Aviv. Nandyan po, nasa Tel Aviv yung kanilang airport, at yung Tel Aviv po kasi, yan ang kumbaga ay technological capital ng Israel. Nandiyan ang kanilang utak. Kaya ang mga missiles na pinadadala ngayon sa panahon ngayon ng Gaza ay nakatutok sa Tel Aviv kasi pag napabagsak nila yan ay talagang manghihina ng matindi ang Israel. So dito nga sa Lida or sa Lod sa panahon natin ngayon, dito napunta si Apostol Pedro at binisita niya yung mga mananampalataya noon. At ang sabi ng talata, verse number 33, he found a certain man named Aeneas, which had kept his bed 8 years and was sick of the palsy. So natagpuan o nakilala ni Apostol Pedro itong si Aeneas, na ang sabi diyan, sino nga ba itong si Aeneas? Ito pong si Aeneas ay hindi po siya mananampalataya. How do we know? Dahil si Luke, na siyang writer ng Book of Acts, ang sabi niya sa verse number 36, tignan niyo po itong detalye na to. Sa verse number 36, ipinakilala niya yung isang mananampalataya o isang tao muna, Isang tao as, verse number 36 ng Acts chapter 9, ipinakilala niya si Tabitha, or kinikilalang Dorcas, as a certain disciple. Ang sabi sa 36, now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. So doon sa 36, merong isang tao na na kanyang tinawag na a certain disciple. Dinescribe niya as a certain disciple, pero itong si Aeneas, ang ginamit dito ni Luke, a certain man. So merong distinction, Dahil kung mananampalataya din ito, higit sa malamang ang gagamitin din ni Luke
There was a certain disciple who was sick of palsy, pero hindi ganon ang kanyang ginamit. There was a certain man. So sa pag-aaral natin ng salita ng Diyos, magandang mabigyan din po natin yung ganitong klaseng mga detalye, no, para maunawaan natin yung mga sinasabi at nangyayari mismo sa talata. So itong si Aeneas nga ay hindi mananampalataya. At ang sabi ng Biblia, meron siyang karamdaman. Siya ay isang lumpo at bedridden. When we say bedridden, talagang nandun lang siya, literally, sa kanyang higaan for 8 years. Imagine, for 8 years. Actually, ang translation nga dyan ng word na yan ay paralyzed. Itong si Aeneas. So hindi siya yung parang lumpo lang na, alam mo yun, hindi lang makalakad at hindi lang makatayo. Hindi, he is actually paralyzed. Siya ay paralisado for 8 years. Hindi natin alam kung ano mismo yung sakit niya, hindi na po binigay ng Biblia. Kung ano yung nangyari sa kanya, whether may polio ba siya, na-injury ba siya sa panahon nila, hindi natin alam. Pero alam natin na noong mga panahon natin, noong mga panahon na yon, hindi pa kaya ng medisina nila yung anumang kanyang medical condition. Hindi pa alam, hindi pa kayang gamutin ng medisina. So sabihin na natin, for this specific period, napaka-imposible na gumaling itong si Aeneas. Dahil sa panahon na yon, hindi pa abot ng medisina yung kanyang karamdaman. Dahil wala pa, hindi pa available ang maraming kaalamang medisina, hindi pa available ang maraming mga gamot, wala pang klase ng ospital na mayroon sa panahon natin, wala pang ACE, wala pang mga clinic na katulad ng kung anong meron tayo ngayon. Walang chiropractor na pwedeng puntahan o kung sino man. Wala pang ganoon. Wala pang tulad ng deep brain surgery during that time. Side note lamang po ito, pero hindi ba't napakabuti ng Panginoon na sa panahon natin ngayon, napakarami ng available na medical knowledge na wala noon sa panahon nila? Can you imagine? Can you imagine si Brother Dave? Kung nabuhay siya sa panahon noon na wala pang deep brain surgery, biyaya ng Diyos na narito tayo ngayon sa ganitong panahon, sa ganitong period na ito. Can you imagine, ang dengue noon ay nakamamatay ng sobra. Sobrang nakamamatay, ang taas ng fatality rate. Tama ba yung term? Fatality rate. Doon sa panahon natin ngayon, wala pa rin naman talagang gamot. Ang dengue, o lunas sa dengue, pero meron na tayong available na medical knowledge. Kung paano malalaman ano ba yung dengue, ano ba yung nangyayari sa katawan, paano ba natin to lalabanan, paano ba natin to maiiwasan. So panahon natin ngayon, kung hindi tayo magiging pabaya, survivable na po. Yung dengue, yung sakit na dati ay matinding nakamamatay. Bakit? Dahil napakabuti ng Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Hindi ito dahil lamang sa gamot, hindi ito dahil lamang sa medisina, kundi ito'y dahil sa kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Na naglagay ang Diyos at nagbigay ang Diyos ng ganitong mga bagay sa panahon natin ngayon. And so, sana whatever means na meron po tayo sa panahon natin ngayon, ay gamitin natin para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Lahat ng ito ay galing sa Kanya at lahat ng ito ay dahil sa providensya ng Diyos. Going back, during this period of time, wala pang available na gamot. Wala pang available na kaalaman. Hindi pa alam ng mga doktor, hindi pa alam ng siyensya kung paanong pagagalangin itong si Aeneas for being paralyzed for 8 years. Kaya, ma-appreciate po natin dito yung availability ni Apostol Pedro. Na dahil nga naging available siya, dahil nga he was involved sa pagmiministeryo on a personal level sa mga mananampalataya during this time, nabuksan yung pintuan para makapag-minister din siya dito, hindi lamang sa mga mananampalataya, kundi maging kay Aeneas na hindi mananampalataya.
And actually, makikita natin yung magiging resulta sa susunod na talata. Napakaganda ng resulta. Maraming makakakilala sa Panginoong Hesukristo. At nung makita ni Peter si Aeneas, ang sabi niya sa verse number 34, "And Peter said unto him, Aeneas, Jesus Christ maketh thee whole. Arise and make thy bed. And he rose immediately." Ang sabi ni Pedro kay Aeneas, Aeneas, pinapagaling ka ni Kristo. Ang ibig niyang sabihin, Aeneas, hindi ako ang nagpapagaling sa'yo, kundi si Kristo. Napakaganda ng ginawa rito ni Apostol Pedro, and this speaks something ng pagganap niya ng kanyang personal ministry. He was pointing people to Christ. Ibig sabihin, itinuturo niya ang mga tao na hindi tumingin sa kanya, huwag kayong tumingin sa akin, apostol lamang ako. Huwag kayong tumiwala sa akin, tumingin kayo sa Panginoong Hesukristo. Napakagandang halimbawa po nito para sa ating mga mananampalataya. Dahil anuman ang ministeryo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon, ang layunin natin palagi ay ituro ang mga tao kay Kristo. Ituro sila sa Panginoon. Napakaganda ng sinabi ng lolo ko, kilala niyo na po ang lolo ko, ano? Sabi ni John MacArthur, those who would minister effectively for Jesus Christ must seek to exalt Him, not to promote themselves. Ang mga nagmiministeryo ay dapat ituro ang mga tao na maitaas si Kristo. At hindi promote ang kanilang mga sarili. Alam niyo po, ito ang nakakalungkot sa mga so-called ministry sa panahon natin ngayon. Maraming mga ministers, maraming mga mangaral ang nagmiministeryo para sa kasikatan at kayamanan. Totoo po yan. Di ba yung kingdom ng disappointed son? Doon sa Davao? Pero nyo, itaas ba naman niya ang kanyang sarili na siya raw ang anak ng Diyos, na siya na yung Kristo sa panahon natin ngayon? Siya raw yung may-ari ng universe, kailangan pa ng pirma niya para makakarating ka ng langit, di ba? Talaga madidisappoint ka eh. Grabing kahibangan. And sad to say, maraming mga Christian churches ngayon, even Baptist churches pa nga ang ilan, na ang goal ng mga mangaral ng mga pastor ay maging big shot pastor. And to tell you honestly, nagiging honest po ako sa inyo. Nung dating nasa ganoong circle pa ako ng mga iglesia na ito, to tell you honestly, pinangarap ko rin po minsan na maging big shot pastor. Ano? Biruin mo ba naman, kapag big shot pastor ka, maliit na ang 20,000 na love gift sa isang speaking engagement mo. Yung pastor po natin, bubunuin, magpupuyat ng maraming mga lesson sa loob ng isang buwan para lamang matanggap ang ganoong kalaking love gift na sa kanila. Hindi man lamang nga pinaghandaan ang salita ng Diyos. Just for one speaking engagement. And to tell you, meron pa akong kakilala na talagang big shot at mapapa-atras ka sa kanya. Dahil 50K ang love gift. Ang talent fee. No? Talent fee niya. Sa totoo lang po, marami pa po akong makikwento tungkol dyan. Pero wag na lang po rito sa pulpito. Pero nang nais ko pong ipunto ay ito, this is the reality. Ito ang totoong nangyayari sa ilang mga churches sa panahon natin ngayon. Nangyayari talaga sa maraming mga churches na ang layunin ng mga pastor, layunin ng mga mangaral sa ministry, sumikat, yumaman. At kung hindi tayo mag-iingat, hindi po tayo exempted, mga kapatid. Hindi po tayo exempted.
Hindi porket nangangaral tayo ng doctrines of grace ay exempted na tayo. Dahil maaari rin tayong mahulog sa ganitong klaseng kasalanan na ituro natin ng mga tao na tumingin sa atin kaysa tumingin sila kay Kristo. Bakit? Dahil mayroong nakatahang kasalanan. Mayroong kasalanan. Kaya kailangan nating mag-ingat. Let us always be reminded that the very purpose ng personal ministry na ginagawa ni Apostol Pedro nung panahon na ito, and even any ministry na ginagampanan nating mga mananampalataya sa panahon natin, the purpose is to point people to Christ and exalt Him. And exalt Him. At alam na alam po yan ni Apostol Pedro, itong katotohanan na ito, na kaya nga nung sumulat siya in 1 Peter chapter 4, verse number 11, nung sumulat siya, sabi niya sa 1 Peter chapter 4, verse number 11, if any man speak, let him speak at the oracles of God. Actually, yung word na oracles dyan ay utterances. Ibig sabihin, sa mga pangangaral na ipinahayag ng ebanghelyo ng Diyos, ang Diyos mismo ang nagsasalita. Ang Diyos mismo ang nag-a-utter ng mga salita at instrumento niya lamang ang mga mangangaral. Kaya nga dapat din na sa ating mga nakikinig ay attentive po tayo sa pakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At ang sabi ng talata, if any man minister, kung sino man ay nagme-minister, let him do it as of the ability which God gave it. Ano mang ministry na nagagampanan natin, nagagawin natin, hindi po natin yan kayang gawin ayon sa kakayahan natin o anumang meron po tayo. Ano mang ministry na ginagampanan natin ayon sa kakayahan, abilidad, lakas at talino ay nagmumula sa Panginoon. Lahat ng yan ay galing sa Diyos. At ang sabi ng talata, that. Pag nakita mo yan, ibig sabihin yan, purpose. That God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Again, ang layunin ng anumang ministeryo ay upang maitaas at maluwalhati ang Panginoong Hesukristo dahil sa Kanya lamang ang kapurihan magpakailanman. And actually, hindi lamang si Apostol Pedro, kundi ini-echo ito ng ibang mga apostol. Gayon din naman si Apostol Pablo. Ang sabi ni Apostol Pablo nung sumulat siya sa mga taga-Efeso, sa Ephesians chapter 3, verse number 20, Ephesians 3:20, now unto Him that is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power that worketh in us. Again, in any ministry na ginagampanan natin, we have to acknowledge that there is that power. The power that worketh in us. Mayroong kapangyarihan na gumagawa, kumikilos sa atin. Hindi yan ikaw, hindi yan galing sa'yo. Mayroong kapangyarihan kumikilos sa atin. Ibig sabihin, hindi natin ministry ito, mga kapatid. Ano mang ministeryo ang pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hindi natin ito ministeryo. Ito'y ministeryo ng Panginoon. Ito'y ministeryo ng Diyos. Tayo'y mga instrumento lamang niya. Tayo'y kagamitan lamang ng Panginoon para maganap ang kanyang kalooban sa kanyang iglesia. At muli, ang in-echo ng verse number 21, unto Him be glory in the church by Christ Jesus throughout all ages, world without end. Amen. Very consistent ang mga apostol sa bagay na ito. Again, sumulat muli si Apostol Pablo sa mga taga-Roma. Ang sabi niya sa Romans 15, verse number 17. Romans 15, verse number 17 and 18. Ang sabi po ng talata, I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God. For I will not dare to speak of any of those things which Christ had not wrought by me, to make the Gentiles obedient by word and deed. Yes, mga kapatid, malalim po masyado
ang translation ng King James. Ano? To tell you honestly, hindi ko siya agad naintindihan sa unang basa. Ano? Brother Daryl, ikaw lang yun. Tignan po natin sa ESV for us to understand better. Ang sabi ng ESV, sa verse number 17, in Christ Jesus, then I have reason to be proud of my work for God. Mas malinaw na. I have reason to be proud of my work of God in Christ Jesus. Wow! Kung sa ating mga sarili lamang mga kapatid, wala tayong anumang maipagmamalaki. Sa anumang ginagampanan nating tungkulin sa Panginoon, wala kang maipagmamalaki. We can only be proud of our work for God because of Christ. Dahil kay Kristo. It's because of Christ. Hindi yan dahil sa iyo. Hindi yan dahil sa atin. It's because of Christ. At sabi ng verse number 18, for I will venture to speak of anything. Hindi ako magsasalita ng anuman, except what Christ has accomplished through me, to bring the Gentiles to obedience by word and deed. Now, tell me mga kapatid, meron bang puwang na magmalaki tayo sa anumang tungkulin, anumang papel, anumang gampanin na ginagampanan natin para sa Panginoon? Wala po mga kapatid. Wala po. And to Him be glory both now and forever. Amen. And so, when Christ is truly exalted, kapag tunay na naitataas si Kristo sa anumang tungkulin, sa anumang ministeryo na ginagampanan natin, ito'y pinagbubunga ng Panginoon. Ito'y pinagbubunga ng Panginoon. Ang sabi ng verse number 35 sa Acts chapter 9, ang sabi po ng talata, lahat, sabi ng 35, and all that dwell in Lydda and Sharon saw him and turned to the Lord. Ang sabi ng talata, lahat daw ng mga nakatira doon sa Lydda. So ibig sabihin, hindi lamang itong mga nakatira sa bahay ni Aeneas. Higit sa malamang doon sa bahay niya dahil bedridden ito. Ano? Hindi naman siya makakapunta sa ibang lugar. So makikita natin na ang konteksto nung nakita ni Apostol Pedro ay naroon sa bahay ni Aeneas. Pero hindi lamang yung mga nakatira sa bahay ni Aeneas ang nakakilala sa Panginoon, hindi lamang yung mga kaibigan niya, hindi lamang yung mga kakilala niya, hindi lamang yung mga kamag-anak niya, kundi narinig ng lahat ng tao doon sa Lydda yung nangyari sa kanya at nakarinig silang lahat ng ebanghelyo. And actually, umabot ito doon sa Sharon, na literal translation. Well, yung Sharon, hindi po yan yung nag-uwi ka ng pagkain, ano? Sa lunch meeting natin kanina, or sa anumang handaan, kundi yan pong Sharon ay coastal plain. Yan ay tinatawag din na Plain of Sharon. Yan ay isang mahabang plain or kapatagan na coastal area yan. At isang part ng Sharon ay yung Lydda. Kumbaga, para mas maintindihan natin yung Sierra Madre, halimbawa na lang, napakahaba niyang Sierra Madre at binubuo yan ng ibang mga sections. Meron dyan ay Quezon, merong lugar dyan na Rizal, merong Laguna, may Bulacan dyan, may Baisiha, hanggang doon sa Cagayan. Iba-iba't mga section sa haba niyan. So yung Plain of Sharon, ganun din. Binubuo yan ng iba't ibang mga sections at isa doon ng Lydda. Isa doon ng Lydda. So the point here, kumalat ng matindi, hindi lamang doon sa Lydda na isang section ng Plain of Sharon, isang section ng Plain of Sharon, yung Lydda, kundi kumalat sa buong Plain of Sharon, sa iba't ibang mga sections. So lumabas, hindi lamang sa bahay ni Aeneas, kumalat sa Lydda, at kumalat sa buong Plain of Sharon. Grabe katindi ang ginawa ng Panginoon kapag tunay na naitataas ang pangalan ni Kristo. At ang ganda ng ginamit na Greek word dyan, doon sa dulo, na turn to the Lord, epistrepho, na ang ibig sabihin is to turn around. To turn around.
Ibig sabihin nito ay umikot ang kanilang mga buhay. Umikot ang kanilang buhay. Tumalikod sila sa kanilang nakagawian. Yung dating pamumuhay ng mga tao doon sa Lida, ng mga tao doon sa Sharon, yung dating pinaniniwalaan nilang katuruan, at sila ay humarap at tumingin sa Panginoon. Ibig sabihin, ang lahat ng mga tao doon sa Lida at Sharon ay hindi lamang po nakakilala kay Kristo, kundi binago ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya nga po, ang tunay na pagsisisi, hindi lamang ito change of mind, kundi may kasama itong change of life direction. May pagpihit ng pamumuhay, hindi lamang doon sa pinaniniwalaan mo, hindi lamang doon sa alam mo noon. Hindi lamang iyon ang iyong tatalikuran, kundi tatalikuran mo rin ang dati mong pamumuhay. Ang punto rito ay pinagbunga talaga ng Panginoon yung ministeryo na ginampanan ni Apostol Pedro. Bakit? Alam po natin ang sagot dyan. Dahil walang iba, kundi dahil tunay na naitaas ang Panginoong Jesucristo. Muli mga kapatid, ang layunin natin ay gampanan yung mga tungkulin natin bilang mga mananampalataya sa loob ng iglesia. May mga tungkulin tayo, may mga ministries tayo na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Whatever they are, ano man yung mga ministries na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ang purpose natin ay walang iba kundi maituro ang tao kay Kristo. Hindi maituro sila sa atin, kundi matulungan sila na maitaas ang Panginoong Jesucristo sa kanilang buhay. At ito'y pinagbubunga naman ng Panginoon. Dahil hindi natin ito ministeryo, kundi ito'y ministeryo ng Panginoon. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming dakila, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y lubos na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you for the life of Apostle Peter, na bagamat ang kanyang pangunahing ministeryo ay sa pangangaral ng salita ng Diyos, ay hindi niya pinabayaan ang kanyang ministeryo on a personal level sa buhay ng mga mananampalataya noon. Lord, we thank you as well sa anumang ministeryo na pinagkakatiwala mo sa bawat isa sa amin. Alam namin na maging ang ministeryong ito ay biyaya mo sa amin, Panginoon. And Lord, tulungan mo po kami. Tulungan mo po kami na sa aming pagganap ng mga ministries na pinagkatiwala sa amin, ay may gampanan namin ito na kami nakapagbibigay tunay nga ng kalwalatian sa Panginoong Jesucristo. Dahil tanging sa Kanya lamang ang kalwalatian magpakailanman. Purihin ka, O Diyos, nawa ang mga buhay namin bilang mga mananampalataya ay patuloy na napakabanalin mo nang sa gayon sa buhay pa lamang namin, hindi lamang sa mga ministries namin, kundi sa araw-araw namin paglakad sa aming mga buhay, ay makita na sa aming mga buhay na itinataas namin ang Diyos, tinataas namin si Kristo sa aming mga buhay. Purihin ka, Panginoon, maluwalhati ka. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis at mapangirihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen at amen. Tayo pong lahat ay magsitayo at ipong awitin ang ating pangwakas na awit. Tayo po yung mawit sa Panginoon. Awitin po natin, Living for Jesus. Living for Jesus, a life that is true, striving to please Him in all that I do, yielding allegiance, glad-hearted and free. This is the pathway, a blessing for me. Oh, Jesus.
Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. I own no other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Living for Jesus through earth's little while, my dearest treasure, the light of His mind. Seeking the lost ones, He died to redeem, bringing the weary to find rest in Him. O Jesus, Lord and Savior, I give myself to Thee. For Thou in Thine atonement didst give Thyself for me. No other master, my heart shall be Thy throne. My life I give henceforth to live, O Christ, for Thee alone. Amen. Purihin po ang pangalan ng Panginoon at nawa anuman ang ministeryo pinagkatiwala sa atin ng Panginoon ay patuloy natin na maitaas at maituro ang mga tao sa ating Panginoong Hesukristo. At sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong maging maliwanag na ilaw at maalat na asin saan man tayo tinawag at nilagay ng Panginoon. God bless po. Magandang hapon. Dito tatapos ang ating panghapon na gawain. At 3:20 ay magsisimula ho ang ating home prayer meeting. God bless po.